أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ika-11 hadith na po tayo. Barakallahu fik, jazakallahu khair sa mga sumusubaybay at susubabay pa sa ating YouTube channel kung saan ay itinatampok natin ang hadith ni 40 Nawawi. Alhamdulillah, at inshallah ay pakasubaybayan niyo po ang ating mga katibayan o dalil na sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba at ang mga kaganapan ng una na dapat nating tingnan kung ano dapat yung ating pamumuhay ngayon para makaiwas tayo sa mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa atin. Ang pamagat ng ating hadith ngayon ay ang pag-iwan sa mga bagay na may pag-aalinlangan. An Nabi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Zibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka illa ma la ribuka rawahu at-Tirmidhi wa az-Zana'i wa qala at-Tirmidhi hadith hasan sahih. Mula kay Abu Muhammad na si Hasan na anak na lalaki ni Ali bin Talib na po ng sugo ni Allah at kanyang bulaklak. Kalugdan sila ni Allah ang aking naisaulo mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Iwanan ang mga anumang bagay na walang katiyakan o kaduda-duda. Ito yung syuhada na kung maalala nyo sa ating mga naunang hadith, kaduda-duda. At doon ka sa bagay na nagbibigay sa iyo ng pag-aalinlangan, inuulat ni at-Tirmidhi at Nasaih at sinabi ni at-Tirmidhi bilang hatol, ang hadith na ito ay sahih. Ang hadith ay naghihimok na disiplinahin ng mga anak sa Islamikong kaasalan upang mumulat at lumaki ng may magandang pag-uugali. Kasi sa pananampalatayang Islam ay kailangan hubugin natin ang ating mga anak sa pagdidisiplina batay sa anuman ang nakabatay sa atin sa Islam upang makaiwas sa mga bagay-bagay o mga gawain na hindi kaaya-aya na sasalungat sa ating pananampalatayang Islam para na magkaroon ng bata na tinatawag nating good manners. Ang hadith ay nagpapahayag ukol sa pag-iwas sa mga syuhaba o kaduda-duda, subha. Tulad ng ating naipaliwanag nung mga una natin na sa buhat sa ating mga unang hadith. Ang hadith ay naghihimok na pangalagaan ng relihiyon ng tao sa pamamagitan ng kanyang pag-iwan sa mga bagay na walang katiyakan o kaduda-duda. Ang halimbawa dito, kung tayo ay nagdududa na hindi natin alam na sa Islam pala ay ipinagbabawal yung pagkain na ganito o pag-inom ng mga ganyan, kung tayo ay walang katiyakan sa ating sarili ay iwanan natin to para lang sa ganun mayroong kapanatagan ng ating puso at isipan. Ito po yung ipinapaliwanag dito sa hadith na ito. Pakiiwasan natin yung syubuhat na mga gawain, paniniwala, halimbawa sa paniniwala, hindi tayo sigurado sa kapanganakan ng mga propeta, pakiiwasan natin yun. Huwag natin gawin na mag-celebrate tayo ng mga kapanganakan nila. At ang ano pa dito, yung mga syubuhat pa sa mga paniniwala, yung imul gaib, yung hindi natin nakikita na paniniwala, huwag tayong maghatol agad. Pakiiwasan po natin yun. Ang pag-iwas sa mga kadududa ay sanhi ng kaginhawan at kapanatagan. Yun nga, kapag ang isang kaduda-duda na gawain, bagay, paniniwala, ito ay iyong nilalayuan, ay meron kang kapanatagan at kaginhawahan sa iyong isip. In short, ay kapayapaan. Pagtataglay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng malawak at matalinhagang panalita na kung saan bumibigkas ng maiksing salita ngunit sumasaklaw sa maraming kahulugan. Yun po yung mga ibig sabihin yan. Ang hadith ay isang saligang nagpapahayag ng pag-iwas sa anumang bagay na walang katiyakan o kaduda-duda. Si Abu Muhammad Al-Hasan ibn
Abi Talib radhiyallahu anhuma na apo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anak na babae nitong si Fatima radhiyallahu anha. Si Al-Hasan, kapatid nitong si Al-Husayn, ay kapwa kaibig-ibig sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Al-Hasan ang ikalimang Al-Khulafa ar-Rashidun pagkatapos ng kanyang ama na si Ali ibn Abi Talib. Napakalaki ng naiambag ni Al-Hasan sa Islam dahil naging susi siya ng isang upang magkaisa ang mga Muslim matapos ang malaking alitan na naganap. Meron pa po na tinatawag tayong mga sira ng mga propeta, kabilang dito yung sira ng propeta Muhammad sallallahu at dito mababasa natin yung malaking naiambag ni Hasan sa Islam kung paano naging susi siya na magkaisa ang mga Muslim pagkatapos ng malaking alitan na naganap sa mga nauna na yon. Ito ay sa pamamagitan ng pagbaba niya sa liderato at ipaubaya kaya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. At dito'y nagkaisa ang mga Muslim sa ilalim ng pamumuno ng isang leader. Kailangan niya sa isang community. Ang halimbawa dito yung Islamic Center ay mayroon tayo dito mga tagapamahala. Example, bigyan natin ng isang malaking halimbawa. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na BARM, samahan ng mga Muslim, at meron tayong tinatawag na mga ulama. Ibig sabihin, yung mga mufti, yung mga scholar natin dyan sa Pilipinas, siya yung mga maghahatol kung ano man yung kahatulan dapat sa Islam. At wala ni isa man ang maghahatol niyan nang hindi naayon sa pananampalatayang Islam. At dapat ito ay hindi sasalungat sa mga sunod ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi pang sariling interes lamang ng tao na kung sino yung mas makapangyarihan, siya yung susundin. Hindi po ganun ang pananampalatayang Islam. Kung ano ang Sharia, yun ang ating susundin. Sib, apo na anak na babae ng tawag naman sa apo na anak na laki sa wikang Arabe ay Hafid. Rayhana, ang literal na kahulugan ng rayhana ay bulaklak na may mabangong amoy. Rayhana, yun ibig sabihin, bulaklak na may mabuting amoy. Subalit, ay ginagamit sa taong malapit sa kanyang puso at nagpapasaya sa kanya. Ibada, pagsamba kay Allah na tulad ng zakah, sala, Zoom at Hajj na nabanggit sa mga una nating hadith. Ito po yung ibig sabihin pananampalataya sa isang tagapaglikha. Iyon tinatawag nating ibada. At kabilang nga dito yung mga halimbawa natin yung sala, zakah, Zoom, Ramadan, yung Hajj, muamalah, mga pangkaraniwang ginagawa ng tao sa pang-araw-araw, yung muala katulad ng pagtulog, pagkain, pag-inom, pag-aasawa, pagtitinda at marami pang mga iba na halimbawa ng mu'ala. Ahlul Kitab. Ibig sabihin ng Ahlul Kitab sa Arabi ay ang mga taong napadalhan ng revelasyon o kasulatan. Tinutukoy dito ay ang mga Hudyo kasi ang mga Hudyo ay may mga kasulatan din sila. Ano ito? Yung Taurat. At ang mga Christianity, yung mga Kristiyano, ay meron din silang kasulatan nun yung kay Isa alayhi salatu wassalam ang tinatawag natin ang Injil. Yun ang kanilang mga kasulatan. Sila yung mga nakatanggap ng mga revelasyon sa ating mga huling panahon. Bukod pa yung mga nauna sa atin na mga sugo. Al-Khulafa ar-Rashidun, mga ginabayan, pinuno, sila ang mga pinunong humalili sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nitong mamatay, sila ay mga sumunod ayon sa pagkasunod-sunod ng kanilang mga pinuno, si Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn Khattab, si Uthman ibn Affan, si Abi Talib at Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. This credit is Sheikh Muhammad Makaraya Bani. Napakaganda ng mga hadith natin na nababanggit. Alhamdulillah, ito ay magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundo para nang sa ganun ay tayo ay palaging aware sa ating mga ginagawa. Katulad nito, yung syubhat na pag-aalinlangan ay pinapaalala sa atin sa hadith na ito ay pakiiwasan natin to kung hindi natin alam, at ang pinakamainam nito ay itanong natin sa ating mga mangangaral katulad ng ating mga sheikh, mga ustad,
kung meron tayong mga pag-aalinlangan na dapat nating gawin, huwag muna natin to gawin o pahintulutan sa ating sarili. At hanggang dito lang po, ako po si Brother Jacob na nagsasabi dito sa mundo ay may katapusan, katulad ng sinabi ni Isa, ang sino mang sumunod sa akin ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin lang, sa kabilang buhay, yun ang mas pinakamainam dahil doon walang hanggan ang pamumuhay. Inshallah, nawa ang gabay at patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa atin. Inshallah, hinilingin natin na sa Kanya ang awa at habag niya sa pananampalatayang Islam. Nang sa ganun ay magabayan tayo sa matuwid na landas. Walang tao na hindi gagabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala ring tao na makakapagabay sa Kanya kung hindi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru dawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.